Alexander, at magandang umaga din po sa lahat ng tagapakinig ng Opo. inyong programa po. Opo. Sir Josh, as we speak po, kamusta po ang lagay ng panahon sa inyong lugar ngayon? Nasaan po kayo specifically? Sa Katarman, Northern Samar po. Opo. Kamusta po ang lagay ng panahon sa ngayon, sir? Medyo cloudy at medyo may konting hangin, no? At mula kagabi po may occasional light rains po mula kagabi. Pero occasional na lang, no? Opo. Far cry, malayo ito sa nung unang araw, no, na umabot ng 35 to 36 millimeters yung rainfall volume. Opo. Sir, ilang araw na po ba umuulan dyan po sa Northern Samar na to the point na maraming bahagi po ng probinsya ang binaha? Isang araw pa lang actually. Ang problema lang nito, bumuhos ito nung early morning kahapon, no. Doon niya binuhos. The whole day naman kahapon is actually halos walang ulan, no. Mga 1 to 2 millimeters lang, pero nung kinaumagahan kahapon, doon bumuhos yung ulan. So nagpabaha to sa 20 barangays across 4 towns, no, sa aming probinsya. Opo. Hanggang ngayon po ba, sir, baha pa rin or humupa na po kahit papano? Umupa na, hindi naman to kataas. At kung titingnan mo siya sa data analytics, no, ang 36 millimeters of rainfall volume is hindi pa to papasa sa yellow rainfall threshold, no. Flooding system natin, early warning sa flooding system natin. So, kumbaga, hindi talaga. I mean, may babahaman to, pero umano agad, no? Tumila agad. Ang kinakabahan kami kasi projection ng Pag-asa, magkakaroon ng heavy rainfall kaninang umaga, early morning hanggang sa ngayong araw, hanggang Saturday. Pero so far naman, hindi pa ito nangyayari. Buti naman po, no? Buti naman po. Kung 20 barangay po yung binaha, meron hubang naging evacuees at meron pa hubang nananatili sa evacuation center o wala na po? Wala naman po. Sandali lang to, no? Halos half day lang. Sa barangay Bagakay, sa Lapinig, Northern Samar, mga around 1,000 population yung nag-evacuate. Opo, pero nakauwi na rin po sila. Yes po. Opo. Pero Sir Josh, ano po yung paghahanda po na ginagawa po natin ngayon? Kasi sabi nyo nga po, ang abiso po ng Pag-asa, baka heavy rainfall po ngayong araw. And ito pong kahapon, kumbaga sabi nyo, hindi pa papasa sa yellow rainfall, pero nagkaroon na po ng mga pagbaha sa 20 na barangay po sa probinsya. Ano po yung mga preparation po? Unang-una naka-blue alert yung buong probinsya, no, sa pamumuno ni Governor Edwin Ongchua. Nagbigay na siya ng patnubay na i-raise sa blue alert yung buong status, no, ng emergency operations sa Northern Samar. Ibig sabihin nito, mas mataas na level ng alert and monitoring and coordination ang ginagawa ng lahat ng local government units at mga functionaries nito na nakatuon sa disaster risk reduction. Pangalawa, naka-position strategically yung mga relief goods namin. If ever mag-intensify, mag-escalate into red alert threshold yung rainfall volume, naka-ready kami mag-respond, mag-augment sa mga areas na kakailanganin ng tulong ng pamahalaan. Opo. Sir Josh, curious lang po kami kasi kung hindi po ganung kalakasan ho yung pag-ulan, bakit ho maraming barangay po yung binaha? Meron ho bang diyan, mga ilog na umaapaw? O yung mga palayan o palaisdaan, ganun po? Mula sa bundok watershed, karamihan sa mga naging flooding namin nasa may gilid ng watershed namin. Halimbawa yung sa Nabas, yung mga 7 barangay dito, nasa watershed ito ng Las Nabas Katubig River. Ang Katarman na sentro ng probinsya ay nasa watershed to ng Katarman River, no.
umaapaw ito kasi syempre yung sa kabuuan yung ecosystem namin sa mga bundok medyo problemado kami kasi denuded na yung forests namin, no? Since martial law to kasi yung buong Samar naman ay naging gift ni Pangulong Marcos kay Enrile, no? Nakalbo to, no? So ang buong ito hanggang ngayon nagsasuffer kami, no, sa aming probinsya. Pero may mga pangmatagalan kaming solutions dito, i-rehabilitate yung kagubatan at kabundukan namin. Pansamantala, of course, mag-respond, no, kung kinakailangan sa mga ganitong sitwasyon. Yellow, hindi pa siya pumapasa sa yellow threshold, pero nagkaroon ng flooding kasi binuhos niya to sa 1 oras o 2 oras kahapon. Opo. Pero sir, wala naman po tayong mga naitala na insidente po ng landslide. So far, wala naman, no, sa monitoring natin sa buong probinsya. Wala pa kasi ang 30 o 50 to 100 hindi pa yan makakapagpa-landslide. Ang makakapagpa-landslide ay lumagpas na to sa 200 millimeters, no? Meron pa ho bang daanan, Sir Josh, na hindi madaanan dahil humaputik o baka may mga, alam niyo, mga tangkay-tangkay ng sanga-sanga ng puno? So far, so good po. Walang debris na nakakapag-cause ng closure sa mga daan namin. Opo. Class suspension, sir. Kahapon, mga siyam na munisipyo ang nag-declare ng class suspension, pero ngayon so far wala pa naman. Opo, pero sir, yung hindi ko po alam kung sakop din po ng inyong i-monitor, Restriction. pero yung pagbiyahe po halimbawa ng mga barko, baka po may mga, alam mo yun, diba? Mayroon pala, no, dahil sa shoreline at saka sa easterlies, no? Medyo unstable yung dagat. Mayroong ngayon, may suspension sa eastern part ng probinsya from Lauang, Gamay, Lapinig, no, to Mapanas. Mayroong suspension of pagta-travel sa dagat sa mga barko na mas magaan pa sa 250. Kaya hindi namin pinapayagan, no, yung Opo, so discourage yung mga fishermen na pumalaot. opo, pero yung tawag dito, yung mga pasahero, wala naman po bang stranded sa mga pantalan po? So far wala pa naman. Okay. Ano ho yung mga ayudang pwedeng ibigay po sa mga mangingisda kung ganito ho na hindi sila pinapayagan pang pumalaot sa ngayon? Ang mga munisipyo naman ay nagbibigay ng relief, no, goods sa mga families na affected, no, nung shoreline or kung anumang weather system, no. Identified naman yan, registered naman ang mga fishermen natin. Automatically ang municipal government, ang LGU, tapos pag hindi na kaya, sumasaklolo, no, nag-augment yung provincial government. Opo. Sir Josh, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi. Thank you, sir. Maraming salamat at mabuhay po kayo.